Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? For the first time po, may nag-react sa akin na libo dito po sa panawagan natin na isiro diretso natin. Isiro po natin itong mga tambalos-los senatoriables, yung mga line-up po ni Tambi Jr. na si Sandro Marcos. Medyo nananawagan pa lang po tayo, no? Maski si Erwin, kahit po number 1, number 2, mas makapangyarihan pa rin po yung mamamayang Pilipino, hindi po yung survey, no? Isiro po natin yan. Nakaya na natin yan ng 2019. Nananawagan si Pangulong Duterte na isiro yung mga line-up ng Dilawan. Ngayon naman po, manawagan din tayo, isiro natin itong line-up ng mga tambaluslos, Marcos, Romualdez, Araneta, senatoriables. Kahit wag po kayo magpadala sa popular. Mas delikado nga yung maraming tulpo sa Senado. Kung yung isang tulpo pa lang po, hirap na tayo. Sana ma-pick up ng iba, no? Kasi kinakailangan wag po kayo magpadala dyan sa mga popular to, mga tulpo, boto natin si Erwin. Kita niyong alalay po, no? Alalay na alalay yan ni Martin. Anong gagawin yan kung di pabor kay Martin lahat? Tagapaliwanag ni Martin, paggalit yung tao kay Martin, siya yung maharap. Alam niyo na yung papel niya ni Erwin Tulfo, kahit ba number 1 o number 2 yan sa ano, no? No to Tulfo na tayo. Madala na tayo. Gusto niyo paggawin 3 Tulfo sa senador? Eh di 3 Tulfo pa yung nagmagaling diyan. Okay, punta po tayo rito sa mga nahuhukay nila. Hinuhukay. Nakakalimutan po ng mga bumabatikos kay Pangulong Duterte na hindi na po Duterte ang nakaupo ngayon, no? Si Pangulong Duterte po nanungkulan, papaalala lang natin to sa mga bukol, yung mga hindi lang yata sa boxing may poknat yung mga ulo, mga pok natin yung mga utak nito mga to. Nanungkulan po si Pangulong Duterte 2016 to 2022. Pagkatapos po ng 2022, lahat na po yan, kung isisisi nyo sa presidente, yung kasalukuyang presidente na. Hindi na po yung nagdaan. Katulad nung ginawa ni Tatay Digong, wala naman po siyang nagtrabaho lang. Yan po ang patunay, kung sisi lang kayo ng sisi sa nakaraan, patunay lang yan na wala talagang kakayahan tong kasalukuyan na lutasin. Kasi sisisi na lang di ba? Okay. Katulad po nito, nahukay na naman nila. Araw-araw may hinuhukay silang atake kay Duterte, hindi yung ginawa ngayon, 2024. Kung hindi yung mga ginawa nung siya ay presidente pa. Hindi ko raw alam ang aking sinasabi. Huwag ka makinig. Hindi ko pala alam sinasabi ko. Meron bang mga nakinig sa baliw? Alam ko naman kung bakit kayo nakikinig dyan. No? Nakikinig kayo kasi tama yung sinasabi ko. Nasasaktan lang yung kalooban nyo, hindi nyo lang matanggap. Di ba? Bakit nyo isisisi yung mga problema ngayon? Problema ng traffic, problema ng mga matas, pati po bigas, nagawan po nila ng sitwasyon. Nagsimula daw po yung pagtaas ng bigas sa panahon ni Duterte. May pinakikita pang 80 80 daw bigas nung panahon ni Duterte. Wala akong matandaan. Kung may nangyari man, baka saglitan lang. Nalutas. Yun yung pagkakaiba ni Duterte. Di ba? Nalutas niya kung ano man yung problemang hinarap niya. Yan kasi mga yan, uso ganito sa kanila. Ipipress nila. Ay, 80 pala bigas nung panahon ni Duterte. Ha? Talaga? Kaya nga kami umaangal ngayon sa bigas ngayon dahil namamahalan na kami sa 60, 70. Tapos sasabihin niyo 80 nung panahon ni Duterte. Baka may panahon na 80, napababa. Ang importante, no, bilang pinuno, hindi yung walang problema ang kinaharap. Ang importante bilang pinuno, kasi hindi kayo naging leader. Ako leader ako eh. Lahat ng leader may kinakaharap na problema. Hindi po importante yung wala kang problema. Ang importante, paano mo tinugunan yung problema mo. Kung ang pagtugon ninyo sa problema ay isisi sa nagdaan, wala kayong kwentang Pangulo. Kaya po yung mga paninisi nyo kay Duterte, hindi po si Duterte ang nasisira. Matagal nang mataas ang rating ni Duterte. No? Ano ba sisirain nyo kay Duterte? Tapos na nga ang panunungkulan niya. Record na yan. Ano yung record?
Pinakamataas si Duterte na rating nung nagtapos ng panunukulan. Record. Siraan nyo man ngayon, hindi nyo na mababago yung record. Oh, kahit nga ngayon, sinisiraan nyo, number 1 pa rin. Pag tumakbong senador, number 1. Okay, punta po tayo rito. Ito po, binabalik nilang pilit. Gusto kong talakayin to. Marami silang binabalik na issue. Ito gusto ko ngayon. Amid pandemic, PH borrowed a record 2.74 trillion in 2023. Tignan nyo, nariyan na ang paliwanag. Tapos sasabihin nila, ito raw ang legacy ni Duterte, mangutang. Tignan natin, magkano raw inutang? 2.74 trillion noong 2020. Bakit? May paliwanag na Di ba? Bakit umutang? Record daw yan. Bakit umutang ng 2.74 trillion? Ayan, no? Kasi may pandemic. May pandemic. Ibig sabihin, justified yung pangungutang. Kaysa mamatay tayo, hindi makabili ng PPE, hindi makapagbigay ng ayuda, may pandemic, kaya umutang ng ganyang kalaki, 2.74. Ang tanong ngayon, magkano inutang natin ngayon? 2024. Walang pandemic. Alam niyo kung magkano utang natin? Hindi yung inutang para lang sa budget, pupunuan yung budget. Iba pa yung mga utang na kung saan galing. Para lang magkaroon tayo ng budget, 2024 budget, uutang tayo ng 2.46 trillion. May pandemya ba ngayon? Wala. Bakit 2.46 trillion pa rin? Aba, hindi ko po alam. Itanong nyo po sa mga nangungutang. Itanong nyo po sa nagbabudget ngayon. Sisihin nyo na naman si Duterte sa pag-utang ngayon. Utot nyo. Okay, punta na po tayo rito sa mga topic. Ito po, ngayon pong araw na, ngayon lang po kasi, kaya may rally dun Ang problema ko kasi una, saang GSIS ako po. Hindi ko alam kung sa bagong building sila o sa luma Ito po, sinight for contempt, no? Sabi po ni Risa Ontiveros, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pinapa-aresto na po para mag-testify. Kaya lang natabunan na Alam mo, Senator Risa Ontiveros, ito yung mga tinatawag natin. Opo, gwapo po ako. Maraming salamat po. Sabi po rito ni Edward Lloyd Torres, gwapong badong. Thank you po. Thank you po. Nagwapuhan ka sa akin. Okay. Dahil po hindi umaattend, no? Dahil po, katwiran ko lang yun tulog pa ako Dahil po hindi umaattend si Pastor Apollo Kibuloy sa pinatawag ni Risa Ontiveros, na sa simula pa lang po ay inaakusahan na. Si Kibuloy, sabi ng kampo ni Kibuloy, pucha, simula pa lang alam mo nang tutunguhin Alam niyo po na nakakadalawa na po to si Risa Ontiveros. Naging bahagi po siya ng investigasyon sa Parmali. Dito po, pag wala po tayong nahita rito, tandaan po natin, in aid of legislation, lahat ng ating mga investigasyon sa Senado. Nakakailan na. Nakapang-ilan na tong investigasyon ni Risa Ontiveros dyan sa kay Pastor Apollo Kibuloy. So una po natin titignan. Hindi po pala. Isabay na natin yung kay Robin Padilla. Sisinghot ng ano? Gusto mo ba suminghot ako? Nakakita na ba kayo ng mga sumisinghot? Kung paano sila magsalita. Ganito pa kagagaling magsalita yung mga sumisinghot. Siguro sa inyo, no? Okay. Ang sarap manggalit, tuwan-tuwa sila lahat. Balik po tayo rito. Sabi ni Robin Padilla, tinututulan niya yung contempt. Dahil tumututol yung alam, si Robin pa lang ba yung kanina? Kasi hindi ko napanood, dito ko na lang, parang silang dalawa lang ni Risa Dapat kasi, kung dalawa lang kayo, dapat matutuloy na, ipapahuli na kagad si Pastor Kibuloy kung ay second demotion. Kung sabi concurrence of one member. Kaso po yung isang member tumutol pa. Malas talaga Nauna si Robin para alam niya na
Kaya po tumutol kagad si Robin. Kaya hindi po mapapakulong. Pero kinakailangan po ni Robin Padilla within 7 days na makapag-produce po ng 8 senador. Para lang po natin, no? 8 senador po ang kinakailangan ni Robin Padilla na tumutol para hindi po makontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita nyo ba kung gaano kalaki ang rally? Malamang po ang mangyari po niyan, nagdadalawang isip po siya, solid to. Yan po ang ganyan po magpakita yung power nung nung rally. At nakikita rin po ng mga politiko, teka muna, hindi lang yung mga nanood sa rally. Hindi lang yung mga nagpunta sa rally yung yung impact. Ang tataas ng mga views nung nung mga nag-cover ng rally. Ayun po, hindi po ini-ignore ng yun. Hindi po may pwedeng i-ignore na pag-uusap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.